Muli po, magandang araw at umaga po sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa naabot ng programang ito ng ating short Bible study. Una, salamat sa Panginoon bagamat sobrang busy talaga sa trabaho at sa ibang mga bagay o aktibidades itong Disyembre. Salamat sa Panginoon, nagkakaroon pa rin kami ng oras at determinasyon at inspirasyon upang makapagsagawa at makapagbahagi po tayo ng tunay na aral turo tungkol po sa doktrina po ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po, ito po ang inyong lingkod at kapatid po sa pananampalataya, si Ministro Eli Espinosa mula po sa Churches of Christ Apostolic Doctrines. Ngayon po ay tatalakayin natin at pag-aaralan natin gamit po ang banal na kasulatan sa isang napakahalaga na topic or dapat nating maging Bible study talaga na ito ay pinagtatalunan din ng maraming sekta ng iglesia o pananampalataya at misunderstanding sa paggamit po ng titulong anak ng Diyos. Para makasunod po kayo, tingnan niyo po ang ating topic. Ito po ang ating topic. Jesus is the Son of God and not eternal Son or God the Son. Issue nito at controversial, no? Maraming sasabing ibang iglesia or church dyan na si Jesus daw ay eternal Son or God the Son, no? Pero yung ba ay tama? O ang tama po ba o angkop po ba talagang dapat na titulong ibigay sa ating Panginoon Kristo ay yung tinatawag na the Son of God? Diyan po ang ating sasagutin at pag-aaralin sa ating short Bible study sa araw na ito. No? Para po sa ating background, unang talata po na ating gagamitin, tingnan niyo po sa ating screen, Mateo 14:33 na ang Biblia version Tagalog. Ito sabi, at ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Tinawag ng mga alagad ng ating Panginoon Kristo sa titulong anak ng Diyos. Tuloy pa po natin ang basa sa Mateo 16:13-16, same version po. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Tinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad kung anong pagkakilala sa kanya. At kanilang sinabi, ng anong ilan? Si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, dadapat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Ano naman ang sinabi niyo sa mga tao tungkol sa akin? Sino po sumagot? Sa 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At tuloy po natin ang basa sa Marcos 1:1, same version. Ang sabi ni Marcos sa kanyang aklat, ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Sa mga talata pong ating binasa, ating pong mapapansin at maunawaan na ang kinabit o ibinigay na tawag o titulo sa ating Panginoon Kristo, walang iba kundi ang anak ng Diyos. Nagkakaisa po ang mga alagad niyan sa pakilala sa Kanya. Na siya'y tinatawag nilang anak ng Diyos at hindi siya tinawag na Diyos anak o eternal Son. Ngayon, tingnan niyo po si screen para makasabay po tayo sa ating topic. Tanong, bakit ba tinawag na anak ng Diyos si Jesus? Ano ba ang meaning, the title ng the Son of God? Ito po, dapat nating maunawaan. Ano ba ang ibig sabihin o kahulugan batay sa Biblia ang titulong anak ng Diyos or Son of God? Ito po sagot sa Lucas 1:34-35 ng same version po ang Biblia version. Unawain natin mabuti ang ating binabasa. 34. At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Ito yung nagdadalang tao si Maria na walang pagsisiping o intercourse na nangyari, nabuntis siya. Miracle, nangyari, milagro. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliniman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. Sa Tagalog na ito, maunawaan natin. Kaya naman, yung ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos dahil ipinanganak.
Jesus Christ was conceived and born by Mary, and upon conception and birth of Christ, doon po ikinapit ang titulo o pangalang anak ng Diyos. No? Bilang susot po, tingnan po natin sa expanded Bible version para maunawaan natin, no? Mary said to the angel, same verse pero different version po, expanded Bible version. Mary said to the angel, "How will this happen since I'm a virgin? I have not known a man sexually." No? Walang namang nakagamit sa akin o nakipagtalik sa akin. Paano ko nabuntis? The angel said to Mary, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will cover or overshadow you. For this reason," take note ha, "for this reason, the baby will be holy, and one to be born will be called the Son of God." Kaya pala tinawag ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. Ano pong dahilan daw? For this reason? Because He was born and conceived by Mary. Sapagkat siya ipinanganak. Siya ipinagdalang tao. Isinilang ni Maria. At nung isinilang siya, doon ikinapit at ibinigay kay ang titulong anak ng Diyos or Son of God sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya maunawaan natin na sa tagpong ito, walang eternal son. Bakit po? Pag sinabi eternal son, walang pasimula. Walang hanggan. Eh dito malinaw ating Panginoong Jesucristo. Pinanganak. May source. May pinagmulan. Kaya malinaw po, natawag sa kanya ay anak ng Diyos na siya pinanganak. Pero hindi eternal son. Kasi meron siya simula eh. He was conceived. Kaya dapat maunawaan natin to. Itong tagpong ito. Take note, no? Dibigyan natin din to kasi napakahalaga na hindi naunawaan na iba yung titulong anak ng Diyos o Son of God. Kaya pala si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil literal na siya ay pinanganak o isinilang. Take note, walang eternal Son of God sa nangyaring ito. Bilang pagpapatuloy na walang eternal Son, no? Bakit to? So Romans chapter 1 verse 1 to 3 ng King James Bible, ito naman sabi ni Apostol Pablo. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh. Verse 4, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Anong sabi rito? Si Kristo daw ay pinanganak, ginawa mula sa lahi ni David, ayon sa laman. Oh, malinaw po, which, yun niyo po yung underline po, ng verse 3 ng Romans chapter 1. Jesus Christ our Lord, which was made, no? Ginawa, sinilang, pinanganak, conceived, of the seed of David, according to the flesh. Pagdating sa pagiging tao, o laman natin pa sa Kristo, meron siyang pinagmulan. Siya isinilang. Siya ginawa. At nung siya isinilang, nasabi sa verse 4, and declared to be the Son of God. Doon kinapit sa kanya. Doon dineklara yung titulong anak ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po yung mga talata ating binabasa. Hindi po atin yan. Hindi ko po opinion yan. Sinasite ko lang po directly from the Scriptures, which is the right hermeneutics. Scripture interprets Scripture. No? Napakalino po niyan, mga kapatid. Take note, tingnan niya po ulit sa screen natin. Lahat ng Son of God, kapag binabanggit sa Old Testament, lahat yan ay prophetical sense. At hindi literal na existing na ang anak ng Diyos. Kasi nalilito iba, sabi nila, may anak na sa lumang tipan. Existing na. May eternal son na. Wala po. Nung ating unaway ng Biblia, lumalabas po na lahat yan ay prophetical. Propesya lang. No? Tingnan niya po, sa 2 Samuel 7:14, chapter 7, verse 14 ng King James Version. Ito sabi, I will be his father, and he shall be my son. Dito ay future tense. Ako'y magiging ama, at siya'y magiging anak ko. Yan po ay tumutukoy po sa sonship na ipanganganak po ni Maria. Ano? Tuloy pa po natin ang basa, no? Ito napakalino po sa Psalms chapter 2 verse 7 ng King James Version. Sabi, I will declare the decree the Lord had said unto me, Thou art my son,
This day have I begotten thee. No? Anak kita sa araw na ito. Ipinanganak kita, sabi rito sa hula. Sa awit 2:7. Yung this day dito, mga kapatid, nung chinek ko po sa Hebrew dictionary, no, na mga reliable source natin, yom. Ano ibig sabihin ng yom? Ordinary 24 hours per day ang tinutukoy ito, or a day of the month ang tinutukoy. So literally, 12 days, 12 nights ang sinasabi ito. Araw. So may araw na kailan magiging anak. So hindi siya eternal son. Meron siyang appointed day. Kailan yun? Sabi, this day I have begotten. Kailan yun? Kanina na binasa po natin malinaw. Yan po ang kasunod na talata niyan. Luke chapter 1 verse 34 to 35. When Jesus Christ was born and conceived by Mary. For that reason, he shall be called the Son of God. Yan po yan. Nag-uugma po. Walang kontrahan. There's no contradiction in the scripture. Ang nagkokontrahan lang yung maling pag-unawa po natin. No? Pero hindi po ang Biblia nagkakamali. Maunawaan po natin mabuti. Kaya malinaw po, tingnan niyo po sa screen, na titulo na dapat itawag kay Jesus ay anak ng Diyos. At hindi Diyos anak o eternal son. Dahil kapag sinabing anak ng Diyos, ito ay tumutukoy sa laman or flesh ni Jesus na dapat naman nating tanggapin. Bakit po? Tingnan niyo po sa next verse natin. Ito na po huling talata natin. Sa 2 John chapter 1 verse 7 ng King James Version, ang sabi, "For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh." This is a deceiver and antichrist. Antichrist ka. Pag di mo tinanggap na si Jesus bilang anak ng Diyos ay tao o nasa laman. Ano? Kaya po, yan po ang dapat nating maunawaan. Kaya siya tinawag na ng Diyos sapagkat siya pinagbuntis, pinagdalang tao, pinanganak po ni Maria. Batay po sa Biblia na binasa natin. At siya po ay may pinagmulan. Siya po, he was made in the seed of David o sa lahi ni David. Siya nagmula o lumabas patungkol sa kanyang katauhan o pagiging laman concerning his flesh, sabi ni Apostle Pablo. Kaya muli po, no? Tingnan niyo po si screen. Ito po ang ating conclusion ng ating short Bible study sa araw na ito. Ang tama po ay anak ng Diyos or Son of God at hindi God the Son or Eternal Son of God. Yan po ang ugma at tamang titulo sa ating Panginoon Kristo. The Son of God, hindi Eternal Son or God the Son. Maraming salamat po. Muli hinihingi ko po na mag-subscribe po kayo upang makasunod po kayo sa mga latest short Bible study natin sa mga darating na linggo. At nasa ganun po ay magkaisa po tayo ng tamang pag-unawa sa ating Panginoong Kristo. To God be all the glory. Pagpalain tayong lahat nating Panginoon at kita-kita tayo muli. Salamat po. Amen.